Ngayong araw, dito po sa mundo ng crypto ay may malaking pagbabago sa target price ni Ethereum ayon sa Standard Chartered. Tumaas po ang kanilang forecast para sa 2025 patungong $7,500 dahil po sa matinding demand mula sa ETF at saka treasury companies. Mabilis na paglago ng stable coins at mga upgrade sa Ethereum network. Kasabay po nito, may panawagan mula sa mga US banking groups na isara ang tinatawag na loophole sa Genius Act. At si Do Kwon ng Terraform Labs ay umamin na sa kasong wire fraud at saka conspiracy. Kaya yan po yung tatlong mabibigat na balita natin sa araw na ito na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At umpisaan na muna po natin kaagad sa ating unang balita rito kung saan ang sabi rito ay Ether climbs toward new highs as Standard Chartered ups target to $7,500. Ayan, bakit nga ba tinaas ni Standard Chartered ang target price ni Ethereum sa $7,500? Ayon po sa Standard Chartered, mas malaki na ang nakikitang potensyal ni Ethereum sa susunod na taon. Mula po sa dating target na $4,000 ay umakyat ito sa $7,500 dahil po sa malakas na institutional buying at mabilis na paggamit ng stablecoins matapos ang mga bagong US regulatory changes. Ibig sabihin ay mas maraming malalaking kumpanya at investors ang bumibili ng Ethereum ngayon. Kaya tumataas po ang pressure sa presyo nito. Posibleng magdala po ito ng bullish sentiment sa market na magtutulak pa pataas ng presyo ni Ethereum sa short to medium term. Gaano naman po kabilis ang Ethereum accumulation kumpara kay Bitcoin? Ayon po sa ulat na ito ay sinabi po ng Standard Chartered na mula pa noong early June ay 3.8% ng kabuuang Ethereum supply ay nabili na ng treasury companies at saka ETF. Mas mabilis ito kumpara sa pinakamabilis na accumulation rate ni Bitcoin noong 2024 US election cycle. Kapag patuloy po ang ganitong bilis ng pagbili, posibleng magkulang po ang available na supply sa market na siyang magre-resulta sa mas mataas na presyo. Ano naman po ang papel ng Ethereum Foundation at Etherealize sa pag-angat ng market confidence? Ayan, ang isa pang dahilan ng pagtaas ng tiwala kay Ethereum ay ang active participation ng Ethereum Foundation at Etherealize. Sila ang tumutulong para mas mapalawak at mapabilis ang development ng Ethereum ecosystem. Kapag mas involved ang mga organization na ito, tumataas po ang kumpiyansa ng investors na magpapatuloy ang technical na development ni Ethereum na posibleng magdala ng mas mataas na adoption at saka presyo. Ayan, ano naman ang epekto ng plano ni Vitalik Buterin na taasan ang layer 1 throughput ng times 10. Ayan. Si Vitalik Buterin, siya po ang co-founder ng Ethereum para sa hindi po nakakakilala sa kanya. Ay meron po siyang plano na taasan ng 10 times ang kapasidad ng layer 1 network. Magbibigay ito ng mas mabilis na processing ng high-value transactions sa mismong blockchain habang ang maliliit na transaction ay ililipat po sa layer 2 solutions gaya ng Arbitrum at saka Base. Ang upgrade na ito ay posible pong mag-akit or umakit ng mas maraming institutional players dahil sa mas mababang fees at mas mabilis na settlement na siyang magdadagdag ng pressure para tumaas ang presyo ni Ethereum. Paano naman po nakakatulong ang Genius Act sa stablecoin adoption?
Yan, isa ring malaking driver ng pagtaas ng value ni Ethereum ay ang Genius Act na pumasa nitong July. Ayan. Nagbibigay ito ng malinaw na regulasyon para sa stable coins. Ayan, na nagbubukas ng pinto para sa mas malawak na paggamit nito sa mainstream. Dahil 40% ng lahat ng blockchain fees ay mula po sa stable coins at mahigit kalahati nito ay issued sa Ethereum, direktang makikidamag po itong si Ethereum kapag mas lumago ang stable coin market. Yan, dito naman po tayo sa pangalawang balita. Sabi rito ay US bank groups want to close Genius Act stablecoin yield loophole. Ayan, ano nga ba ang issue sa tinatawag na stablecoin yield loophole na ito? May mga US banking groups na humihiling sa Kongreso na isara po ang loophole sa Genius Act. Ayon po sa kanila, kahit na ipinagbabawal ng batas na mag-offer ng yield ang stablecoin issuers, maaari pa rin itong gawin sa pamamagitan ng affiliates o partner companies. Kapag hindi ito naayos, posibleng magkaroon ng malaking paglipat ng pera mula sa traditional banks papunta sa stablecoins na magbabawas ng liquidity sa banking sector. Kung mangyari ito, maaari pong lumakas pa ang demand sa stablecoins na nakadepende po sa Ethereum network, kaya makakatulong pa rin ito kay Ethereum sa indirect way. Yan, bakit po malaga ang kaso ni Do Kwon sa crypto industry? Kaya dito naman po tayo sa pangatlong balita natin dito. Do Kwon pleads guilty to 2 charges related to his role at Terraform. Yan, si Do Kwon. May nakakakilala pa ba sa inyo kay Ginoong Do Kwon? Siya po ang co-founder ng Terraform Labs at siya po ay nagbago ng kanyang plea mula po sa not guilty patungo sa guilty sa dalawang kaso ng wire fraud at conspiracy. May kasunduan na siya sa mga prosecutors na maaring magresulta sa $19 million na multa at maximum na 12 years na pagkakakulong. Bagamat ito ay negatibong balita para sa reputasyon ng crypto industry, maaring magdala po ito ng mas malinaw na mensahe na seryoso ang regulators sa pagsugpo sa fraud na posibleng magbigay ng mas maayos na imahe sa mga lehitimong project. Kaya, ayan, bilang panghuli, para po sa akin ay malinaw na mas nagiging bullish po ang outlook para kay Ethereum dahil sa pinagsama-samang factors tulad po ng institutional accumulation, stablecoin growth at mga network upgrades. Kung magpapatuloy po ang adoption at saka demand, malaki ang posibilidad na maabot o malampasan pa ang target na $7,500. Gayunpaman, kailangan pa rin ng investors na bantayan ang regulatory changes at mga legal na kaso gaya po ng kay Do Kwon dahil maaari itong magdulot ng short-term volatility sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.